Sa ngayon, inihahanda ng Russia ang isang military provocation laban sa mga kanluraning barko sa internasyonal na tubig na hayagang inihayag ngayong araw ng presidente ng Russian Federation na si Vladimir Putin. Ngayong araw sa isang pagpupulong kasama ang mga mandaragat ng Pacific Fleet sa cruiser na Varyag, nagbanta si Putin na kung ipagpapatuloy ng kanluran ang pagharang sa mga Russian tanker ng Shadow Fleet, magsisimula na ring gumanti ang Moscow sa parehong paraan. At hindi lang daw ito mangyayari sa lugar kung saan, ayon sa kanya, ninanakawan ang mga Russian na barko, kundi kahit saan napiliin nilang gawin ito. At dito nagiging interesante dahil halos kasabay nito, basta na lang pinutol ng Estados Unidos at ginawang scrap metal ang dalawang tanker na nauugnay sa Russia na kanilang nasamsam. Nagpasya ang Sweden na basta na lang ibigay sa Ukraine ang nasamsam nilang Russia na tanker at ang European Union naman bilang kabuuan ay nagpasya na hulihin ang mga illegal na tanker ng Shadow Fleet at ibenta ang lanis mula rito. Kaya tara, alamin natin. Tingnan natin kung sino na ba talaga ang kumukuha ng mga barko ng iba. Ano nga ba ang mangyayari kung tutuparin ni Vladimir Putin ang kanyang banta? Ito ba ay ituturing na piracy o bilang totoong agresyon laban sa NATO? At idagdag ko na rin agad ang pinakakakaibang bahagi. Sa gitna ng mga banta ni Vladimir Putin, humiling na ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Estados Unidos na pagbawala ng Turkey na magpadala ng libu-libong munisyon sa Ukraine dahil gagamitin daw ang mga iyon para pumatay ng mga Rusong Ivan. Parang kalokohan na ito. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. At papalapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya lubos ako mampapasalamat sa bawat pag-subscribe niyo. Ngayong araw, si Vladimir Putin ay pangalawang beses sa nakalipas na buwan na nagbanta na sasamsamin ang mga kanluraning barko sa pandigdigang karagatan. Narito ang eksaktong sinabi ni Vladimir Putin. Nakikita natin na ang mga nasa kapangyarihan sa ilang bansa ay lumalabag sa pandaigdigang batas pandagat at sinusubukang limitahan ang paggalaw. Ang mga barko ng ating mga lehikimong operator na ekonomiya ay tahimik na binigyan diin at kamakailan lang naisipan pa nilang posibleng agawin ang ating mga barko at ibenta ang mga nakulimbat bilang ari-arian mula sa atin. Siyempre, ito ay walang iba kundi piracy at panghuholda. At kung ito ay may isa sa katuparan sa aktwal, mapipilitan tayong gumanti ng pareho. At hindi naman kinakailangan dun mismo sa mga lugar na yun. Wala namang planong salakayin ang ating mga barko dito. Kung saan namin mismo makita na ito ay kinakailangan at makatuwiran kahit saan man lugar. Kasama na rin ang lugar na sakop ng responsibilidad ng rehiyong Pasipiko. At ayon sa kanya, ang Ministry ng Depensa ng Federasyong Ruso ay nakatanggap na ng kaukulang utos na basta-basta hulihin ang mga kanluraning tanker at container ship. Sumali agad dito ang punong komandante ng Pasipikong Hukbong Dagat ng Federasyong Ruso na si Viktor Liina at nagbigay pa siya ng mga numero para daw ipakita na nakikita namin ang lahat at kaya naming hulihin ang inyong kanluraning barko anumang oras. Narito ang mismong sinabi ni Viktor Liina. Alam namin ang mga ruta, kung ano ang dinadala at kung kanino ang mga barkong yon. Sa eksklusibong zona lang ng Russian Federation, sa kahabaan ng mga isla ng Kuril Ridge, mula Abril 24 hanggang Agosto 6, 2026, may 1,001 barko ang dumaan. Sa mga iyon, 379 ang nasa ilalim ng bandila ng mga bansang hindi pala kaibigan, kabilang ang 273 cargo ship, at 71 tanker. Kasama rito ang 26 na barko ng United Kingdom at Estados Unidos at 9 mula sa Pransya. Ibig sabihin, parang sinasabi ng Russia na may nakahanda na silang listahan ng mga target at kung patuloy ninyong gigipitin ang aming Shadow Fleet, magsisimula kaming manghuli ng mga tanker ninyo. Pero saan nanggagaling ang mga pahayag na yan? Sino ba talaga ang nanghuhuli ng mga tanker ng Russian Shadow Fleet? At dito nagsisimula ang pinaka-interesante dahil may nakasanayan ng praktika at magkaiba pa sa magkabilang panig ng Atlantiko. Pinaalala ko noong Hulyo, inaprubahan ng European Union sa ika-21 pakete ng mga parusa ang isang mekanismo na napapahintulot sa mga bansang miyembro ng EU na kumpiskahin at ibenta ang langis ng Russia mula sa mga barko ng Shadow Fleet. Saklaw din ito, sa totoo lang, pati sa butil. Kung ito ay dinadala ng illegal na barko, maaari itong kumpiskahin at ang laman nito ay maaaring ibenta at pagkakitaan. Mula sa simula ng taon, ang European Union at United Kingdom ay nakahuli na ng 5 tanker.
Noong ika-20 ng Hulyo, pinatigil nila ang barkong South Star. Hinuli ng Pransya ang mga tanker na Grinch, Dana at Tagor, pero sa hindi malamang dahilan ay pinalaya rin nila ang mga ito. Pero ang Britanya ay patuloy na pinipigil ang barkong Smirtas na may dalang 100,000 toneladang langis mula pa noong ika-14 ng Hunyo. At mukhang hindi pa nila ito balak pakawalan. At may hiwalay pang kwento tungkol sa Sweden. Dito, talagang may interesanteng precedent dito. Noong Marso ng taong ito, hinuli ng Sweden sa Dagat Baltiko ang barkong pangkargang Kafa na yon sa Ukraine ay naglalabas ng butil mula sa mga sinakop na teritoryo. At kamakailan lang nitong Agosto, nagpasya ang Korte Suprema ng Sweden na ibigay ang barkong ito sa Ukraine. Ibig sabihin, ang isang bansa ng European Union ay hindi lang basta hinuli ang barkong Ruso, hindi lang basta ipinagbili ang kargamento nito, kundi opisyal na ibinigay ito sa panig ng Ukraine. Pero, siguro, ang pinakamatindi sa lahat ay ang nangyari sa Amerika. At dito, siguradong may dahilan si Putin para mag-alala, ika nga, dahil nakikita niya ito pero wala siyang magawa. Kinuha lang ng Estados Unidos ng Amerika at ibinenta bilang scrap metal ang 2 Russian tanker na papatawan ng mga parusa na una nilang hinuli matapos ang operasyon sa Venezuela noong simula ng taong ito. Isa sa mga tanker na ito ay ang Era. Dati ang pangalan nito ay Marinera at bago pa iyon, Bella 1. Ibig sabihin, ang tanker na ito ay hinabol ng American Coast Guard ng ilang linggo sa buong Atlantic at sa uli ay nasa kote noong Enero sa timog ng Iceland. At habang hinahabol sila, nagawa pa ng crew ng tanker na ito na gawing Ruso ang bandila ng barko at palitan ng pangalan ng barko sa pag-asang matatakot ang mga Amerikano na, naku! Aba, isang buong Russian tanker ito. Ano ba? Tumakbo na tayo? Mga Ruso yan. Pero hindi yun nangyari. Pininturahan nila, pinalitan ng bandila, nagpalit pa sila ng jurisdiksyon, inamin pa nila na, pakinggan nyo, oo, tanker namin yan, Russian yan, huwag nyong galawin. Pero sinamsam pa rin ito ng mga Amerikano. At ayon sa datos ng Washington, ang tanker na ito ay nagdadala ng langis na saklaw ng mga parusa mula sa Venezuela at Iran. Ang pangalawang tanker na si Leleo, dating Galileo, ay hinuli rin sa Caribbean Sea noong Enero. Siya mismo ay nasa ilalim ng direktang mga parusa laban sa Russia. Sa huli, itong 2 barkong Ruso ay hindi na ibalik sa merkado at hindi rin na ibenta ng buo, kundi ipinadala sa pagbabakla sa lungsod ng Alang sa India. Ibig sabihin, literal na winasak ito, ginawang scrap metal. Binili ng isang kumpanyang mula Dubai ang 2 barkong ito para lang sa pag-recycle. Ibig sabihin, hindi na nila ito magagamit sa kahit anong ibang paraan. Malinaw na nakasaad doon na obligado silang i-recycle ang mga ito. At pagkatapos ng lahat, matapos ang operasyon sa Venezuela, nasamsam ng mga Amerikano ang hanggang 10 oil tanker. Kaya kung ang European Union dumadaan sa mga hukuman at pagbebenta ng nakumpiskang langis, ang Estados Unidos naman basta na lang pinutol ang mga tanker at ginawang scrap metal. At ito ay mas matinding mensahe kaysa sa mga proseso ng Europa tungkol sa pagbabalik ng mga barko gaya ng ginagawa ng Pransya. Ngayon, narito ang pangunahing tanong. Paano kung si Vladimir Putin ay totoong magsimulang manghuli ng mga kanluraning barko gaya ng sinasabi niya kahit saan? At paano ito ikaklasipika sa batas? At dito, mahalagang maunawaan ang talagang napakalaking pagkakaiba. Ang pagdakip sa mga barko ng Shadow Fleet dahil sa paglabag sa mga parusa ay ayon sa lohika ng mga kanluraning pamahalaan, pagpapatupad ng batas at hindi digmaan. Kumikilos sila sa pamamagitan ng kanilang mga korte, kinukumpiska ang kargamento, minsan ay basta na lang pinapalaya. Ibinabalik ang barko. Ang mahalaga dito, matagal nang malinaw na sinabi ng kanluran, ipinagbabawal ang pagdadala ng langis ng Rusya. At kung may hindi pa nakakaintindi nito, at kabilang sa Shadow Fleet ng Rusya, hindi mahalaga kung anong bandila, anong jurisdiksyon at iba pa, kung malinaw na ito ay tanker ng Shadow Fleet ng mga Ruso, kung ganoon, pipigilan namin ang lumalabag na ito. Kukumpiskahin namin ang kargamento at ibebenta at hindi sigurado kung ibabalik pa ang barko. Ibig sabihin, malinaw ang legal at juridical na batayan. Formal na may sapat na legal na batayan ng EU para sa ganitong mga pagsamsam. Kahit anong sigaw ni Putin na ito raw ay padlabag sa internasyonal na batas pandagat, wala namang nilalabag. Sa totoo lang, bawal maglayag ng walang malinaw na jurisdiksyon ayon sa internasyonal na batas pandagat. At bawal ding gamitin ang Shadow Fleet ayon sa parehong batas. Pero kung sisimulan ng Rusya na samsamin ng mga kanluraning barko gamit ang puwersang militar at kahit saan pa, kabilang na ang lugar ng Pacific Fleet gaya ng sinabi ni Putin, ito malamang ay tatawaging piracy
Gaya ng ginawa na mismo ni Putin kaugnay sa mga aksyon ng kanluran, pero baliktad naman na yon. Pero ang magiging tugon dito, malamang, ay hindi isang military na sagot ayon sa ika-5 artikulo ng NATO, kundi panibagong bugso ng mga sanksyon, diplomatikong protesta at maaaring pag-escort sa sarili nilang mga barko gamit ang mga barkong pandigma ng NATO. Ibig sabihin, gamit din ang parehong paraan ng pagpapatupad ng batas na ginagamit na yon sa kanluran. Tunay na agresyon, ibig sabihin, military na agresyon laban sa NATO sa legal na kahulugan. Mangyayari lang ito kung gagamit ng puwersa ang mga Ruso laban sa barkong pandigma ng isang bansa ng alyansa, hindi sa sibilyang barko. O kung may mamamatay na mamamayan ng mga bansa ng NATO sa pagsamsam sa alinmang tanker. Doon magbabago ang retorika mula sa pamimirata tungo sa pag-atake. Sa mayon, matapang si Vladimir Putin dahil alam niyang naglalakad siya sa talim ng kutsilyo, pero hanggat wala siyang natatanggap na matinding sagot, kahit pa totoong masamsam niya ang isa sa mga tanker. Kaya sa ngayon, mas mukha lang itong isa na namang malakas na banta para sa panloob na mabangis na Russian na audience. Maganda ang naging talumpati ni Putin sa harap ng mga mandaragat sa cruiser. Nagsuot pa siya ng uniformeng militar, kaya malamang hindi ito totoong plano na samsamin ang mga barko sa buong mundo. Hindi, isa lang itong panibagong pagyayabang. Pero dahil ang Estados Unidos ay nagpuputol ng mga tanker ng ibang bansa para gawing scrap metal na yun mismo, siguradong may dahilan ang Kremlin para bigyang katwiran ang kanilang paranoia sa mga Russian. Pero uulitin ko lang, si Vladimir Putin ay nagbanta na rin noon na gagawin din nila ang eksaktong pareho sa samsamin ang mga kanluraning barko noong araw ng hukbong dagat ng Russia noong ika-26 ng Hulyo. Pagkatapos noon, paalala ko lang, matapos ang banta na iyon, pinutol ng Estados Unidos para gawing scrap metal ang 2 tanker ng Shadow Fleet ng Russia. At pagkatapos nun, ano ang ginawa ulit ni Putin? Nagbanta ulit. At sa ganitong kalagayan, ang internasyonal na organisasyon para sa karapatang pantao na Human Rights Watch ay humihiling sa mga autoridad ng Amerika na huwag payagan ng Turkey na magpadala ng panibagong batch ng arma sa Ukraine. Kamakailan lang ay nalaman na balak ng Ankara na magbigay sa sandataang lakas ng Ukraine ng 10,000 cluster rockets. Mga munisyon para sa rocket at mga bala ng artillery na ilang dekada nang nakaimbak sa mga bodega ng Turkey. Napansin ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na ang mga bala na ito ay cluster munitions talaga. Ayon sa kanila, ang pagdating ng mga luma ng cluster munitions sa lugar ng labanan ay nagdudulot ng humanitaryong banta sa mga sibilyan na ang mga kahihinatnan nito ay magiging malagim. Kung ang mga missile na ito ay papunta sa Russia, wala namang magiging trahedya. Di ba sinuportahan naman nila ang SVO? O ano ngayon ang problema? Pero parang may kutob ako na ang organisasyong pangkarapatang pantao dito ay hindi talaga nag-aalala para sa mga sibilyan, kundi para sa mga Ruso, mga Ivan, mga mananakop na pumunta sa banal na lupain ng Ukraine. Kaya tingnan natin kung paano matatapos ang kwentong ito, lalo na ngayong sinasabi ni Putin na tara, sakupin natin ang mga kanluraning barko. Hindi ba ito nagdadala ng banta sa humanitaryo ayon sa Human Rights Watch? Baka naman pwedeng bigyan nyo ng pansin ito. Dito ko natatapusin. I-share ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa comment sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.